Christ's resurrection gave us, may tatlong bagay ho na dala-dala. At marami ito, pero 3 points lang ating pag-aaralan. Pero marami ito, pero ito yung mahalaga. Sabi niya sa Ephesians chapter 1, 18 to 21, sino dito naniniwala ng ating Panginoong Hesus ay nabuhay na muli? Amen. Taas ang kamay. Wow, praise God. Sabi niya sa Ephesians 1, 18 to 21, I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope He has given to those He called. Sino yung mga tinawag ng Diyos? Amen. His holy people. Sino yung mga banal na tinawag dito? Tayo yun. Sabi mo sa katin mo, ako yun. Holy people who are His rich and glorious inheritance. Hindi ka lamang tinawag na banal, tagapagmana ka pa. Number 19, sabi niya, I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power. Pakisabi, God's power. For us who believe in Him. Yung mga believers dito. Yung kapangyarihan ng Diyos ay para sa mga louder, para sa mga mananampalataya, mga believers. Sabi niya dito, believe in Him, this is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realm. So makita natin, now He is far above any ruler or authority or power or leader or anything else, not only in this world but also in the world to come. So, hindi lamang po ito sinulat ng Apostol Pablo, hindi lamang para mga taga-Ephesians, kundi para rin sa mga Pilipino sa congregation na kagaya nito, na mga believers, mga passionate kay Kristo. Amen? Hallelujah. Ang mundo ho ay mga Christian churches or belief ay tinawag nila na ang week na ito ay, ano tawag dito ay? Ano tawag po? Holy Week. Tanungin mo yung katabi mo, Holy Week, pero anong ginawa mo itong week na ito? Pastor naman. Di ba, we call that some people or religious group, tinatawag na banal na Holy Week. Pero you know what, sometimes napakalayo yung pananaw, yung dapat na sana maranasan. Minsan napapahiya tayo sa mga religious group, how they handle the Holy Week. Tayo minsan, dahil from Friday hanggang Monday, ay long weekend. Amen. Yung iba, nagbili ng case na beer, nagdala ng iba't ibang klase sa bahay, nag-party. Nasaan ang Holy Week dun? Amen! But buti na lang sa Resurrection Sunday, nandito ka. Nung Friday, anong ginawa mo? Nakalibing ka pa. Pero at least ngayong Sunday, nag-resurrect ka. Sabi mo sa katabi mo, at least nag-resurrect ka. Kurutin mo ulit, nag-resurrect ka. Hindi ka na natili sa libingan, hindi ka na natili sa lugar na madilim, hindi ka na natili sa lugar na kung saan ay parang kumunoy na hinihila ka na pawasak ang buhay. Pero at least, dahil sa nag-raise up, nag-resurrect ang Panginoong Hesus, ang mga anak ng Diyos, ang church na kagaya nito, ang nakikinig sa boses na ito, anumang pinagdadaanan mo, lalampasan mo yan. Amen? Yung kamatayan, malampasan tayo, malalampasan din natin, hindi dahil sa lakas mo, dahil sa kapangyarihan niya ng Diyos na nananahan sa'yo. Amen? Ako'y natutuwa itong weekend na ito dahil of course, trinay din namin po na magbaksyon, isama ang mga bata. And then bawat pinuntahan namin na lugar, last Friday, ay nakaka-amaze. At sabi ko, Lord, paano kaya naiisip ng mga tao, ng mga atheists, na sinasabi na walang Diyos? Sa ganda ng mga tanawin, sa ganda ng mga nilikha ng Diyos, lahat ng mga glory ng mga nilikha ng Diyos, sa mga creation na yun, nagtuturo na merong lumikha. Amen. Mapapasalamatan mo ang Diyos, mapapabuntong hininga ka, salamat Panginoon. Hallelujah. Lahat ng mga yun nung una, di mo napapansin yun. Di ba, nung pumunta ka dito sa Switzerland, di mo napapansin ang mga gandang tanawin. Napansin mo lang ng konti. Pero noong tumagal ka, nakakilala ka sa Lord, na-appreciate mo ang mga bagay-bagay. Amen? Na-appreciate mo ang mga paligid mo. Why? Dahil yan ang gusto ng Diyos. Hindi lang ka lamang nag-resurrect, makita mo rin ang paligid mo ay nilikha ng Diyos, ang creation nilikha ng Diyos para sa Kanya at para din sa iyo.
Nakakatuwa dahil nga sabi ko, pumunta kami sa isang parang safari somewhere in Italy. And then nag-enjoy yung sabi, nag-enjoy yung mga bata. Pero di nila alam, ako ang nag-enjoy. First time kong makadaupang palad ang giraffe. Sa tuwa ko, kung kinagat ko yung carrots, ginanong ko rin sa kinagat na rin ganyan. Alam mo yon, how to enjoy. Sabi ko, hindi ko naranasan ng bata ko eh. Pasensya na ako naranasan eh. Sino dito nahawakan nyo na ang giraffe? Tignan nyo. Laruan daw. In-enjoy ko talaga. Tawa na sa pastor. Enjoyin ko. Minsan lang ako dadaan doon. Pagdating nga lang sa isang lugar na naman, ay mga sabi nung isara ang pinto. Bakit isasara? Ay mga tigret leon ang nandun. Baka lamunin naman kami na. Kasi papasok yung sakyan and then ma-enjoy mo yung. Sabi ko, Lord, ito mga simpleng bagay na ganito ay pwedeng makita talaga natin na pwedeng magtuturo, maglalapit lalo sa iyo sa Diyos. Kung buhay ka, kung nag-resurrect ka, kung aware ka sa nangyayari. Amen? Amen? Pinuntahan din po namin yung lugar kung saan ginanap yung Passion of Christ. Talaga namang ma-amaze ka rin ng Diyos hanggang ngayon ay hindi siya nagsasawang gumawa siya ng himala ng ina-amaze niya tayo sa bawat yugto ng ating buhay. Kaya mga kapatid, huwag tayo mag-focus muna sa mga bagay na nagpapababa ng dangal, nag-aalis sa atin sa piling ng Diyos, ng kalapitan. Huwag tayong padistract. Huwag kang padistract sa isang linya lang ng sentence na narinig mo o nabasa mo. O komento ng iba. Huwag kang padistract doon. Yes, sabihin natin nasaktan ka. Yes, sabihin natin na personal kanila. Pero kapag yun lang, tignan mo isang malaking bagay, napakalaking bagay, ang mamimiss natin kung manidistract po tayo. Sabi niya dito sa eyewitness testified also, dito po sa Corinthians 15:4, sinulat ni Paul, yung mga tao, group of people na nakakita o nagpapatunay na si Kristo ay buhay. He was buried, idilibing, he was raised from the dead, bumangon siya mula sa kamatayan, and the third day, just as the scripture said, he was seen by Peter, and by then the 12. Nakita ni Peter at ang mga 12. Nakita nila ito ng literal ang resurrected Jesus Christ. Amen? After that, he was seen by more than 500 of his followers at one time, most of whom are still alive, though some have died. Then, he was seen by James and later by all the apostles. Nakita natin dito na sinasabi ng Apostol Pablo, yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus ay totoo. Hindi lamang niya sinusulat, may mga nakakita, nakaranas, nakadaupang palad ang resurrected Jesus. Amen! Alam niyo kung ating Panginoong Hesus, hindi siya nabuhay mula sa kamatayan, walang Geneva Christian Center Church na kagaya nito. Walang transformation, hindi na ako magpipreach. Pero meron eh. Amen. At sinusundan niyan, hindi lamang nanampalataya tayo, sinusundan niyan ng transform life. O transformation na ginagawa ng ating pagtanggap, pananampalataya sa Diyos, na natatransform ang ating buhay. Amen. Bigyan mo lang ng pagkakataon na kausapin ka, ukitin ka, ihulma ka ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita. Amen. I hope yung ating mga French or English speaking, they understand what we are talking here. Pagyan nyo ng kanilang translation, please. Nandiyan si Kuya Rudy, mag-translate. Kung sino mag-translate, kasi para din sa lahat itong message na ito. Last of all, sabi ni Paul, as though I had been born at wrong time. Parang ipinanganak ako sa maling panahon. Sabi niya, I also saw him. Nakita sa Acts chapter 9. For I am the least of all apostles. Siya yung pinakalas na nakakita sa ating Panginoon. In fact, I am not even worthy to be called an apostle after the way I persecuted God's church. Isang tao na kung saan matalino, makapangyarihan si Apostol Pablo, Saul pa ang kanyang pangalan. Kung Pangasinan siya, ang Saul ay masaol. Madaya. Yan ang ibig sabihin niyan. Saul ang kanyang pangalan, talaga nagpe-persecute, pumapatay, siniseryoso niya yung kanyang pagiging teachers of the law, pagiging religiosity. Kaya lang ang Diyos mismo nagparanas.
Kaya kung mayroon mang nagpapahirap sa'yo, nagpe-persecute sa'yo, nami-misunderstand ka, nami-misunderstood ka, ano man ang ginagawa nila at ginagawa mo naman ang tama, magmanalangin ka. One day, nandito rin sila. Sumasayaw din ng lover of my soul. Sasayaw, iindak, kagaya mo rin. Amen? Huwag tayong mahiya na banggitin na ang Diyos natin ay buhay. Number one, Christ's resurrection gave us inheritance. Natuto kang magpakumbaba. Amen? Sinong gano'n? Ma-pride ka natin ngayon, matuto ka nang mag-sorry. Kayong mag-asawa for the first time, after 25 years, kayong mag-asawa for the first time, narinig na yung 5 letra na sorry. Pero nung una, walang marinig na sorry. Pero ngayon, nagpapakumbaba na ang bawat isa. Ang sarap kaya nung gano'n. Umuunawa ka na, hindi lang ikaw yung inuunawa. Yung transformation, yung new birth na ito, umpisa ito ng pagbabago. Dapat mong alagaan, bantayan, at hayaan mong mag-grow. Meron bang ipinanganak dito na hindi inalalayan? May ipinanganak tayo spiritually, at itong church na ito, isang pamilya po natin, at willing ang ating mga life group leaders, ang bawat isa sa atin, na magtulungan tayo na lahat tayo mag-grow. Kaya meron tayong proseso ng paglago. Mayroong pre-encounter lesson na kung saan inaaral natin ito, sino ang Diyos, tao, kasalanan, paano naliligtas, and so on. Yung mga foundation, parang sa baby, pagkatanggap mo, pagka-receive mo sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas, makikita mo ito ngayon na mayroong aalalayan ka, pakakainin ka muna ng milk, ng mga soft na pagkain hanggang ikaw ay lumago. Amen? Yung ating pong banal na hapunan ay gagawin po natin yan mamaya after ng aking preaching. Ano? Living hope, sabi niya, the resurrection of Christ, Jesus Christ, from the dead and into an inheritance that can never perish. Ang pamana ng Diyos na ito ay hindi mawawala, hindi may-spoil or mag-fade. This inheritance is kept in heaven. Para kanino? Para kanino? Para sa akin. Bakit ko ka pinapasalita? Dahil kayong pa lamang ay gusto niya ulit bumalik sa grave. Gusto kayo, kaya magsalita ka, kahit nakukulitan ka, pastor, magsalita ka para magising ka. Amen? Tapikin mo yung balikat ng katabi, alam ko pagod ka, sabi mo. Pero wag mong pahintulutan na makatulog ka. Okay? Sabi nung isa, nakikinig naman ako, pabayaan niyo, nakikinig naman ako. Okay lang, nakikinig naman, okay? Okay. Christ's resurrection, kanina ho, biyahe namin from Luzon to here. Ang cute ng aking mga kasama, nangungunahan ni Karsten, ni Kuya Rudy, saka yung mga kasama ko, sabi ko, nasa pa lamang kami, Mords na pa lang kami, from Luzon, tahimik na sila. Sabi ko, buti pa sila. Gusto ko na rin tumahimik. Kaya na, nagdadrive ako. Mamaya, si Karsten na lang maingay. Hindi dahil sa gising siya, dahil nag-i-snore na siya. Enjoy nila yung travel. Ano? kami nila Brother Rani, dumating kami kaninang umaga, 7 o'clock, 7:40 something umaga. Pero sabi ko, Lord, ang galing mo, no? Sabi ko, kasama ko si Brother Rani, pero pagod yung katawan, pero masigla, malakas. Pag sinasabi ko dito, nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Pag gumagawin ako, hindi ibig sabihin, hindi ko kayo naririnig. Ibig sabihin, hindi ko na kayo naaaninag. Hindi, nakikita ko pa naman kayo. Amen? Every spiritual blessing in Christ. Ito yung mga inheritance, bawat spiritual na pagpapalas mula kay Kristo. Bagong buhay, spiritual yan. Yung may kalayaan ka, sumamba, manalangin, spiritual yan. Naging aware ka na sa salita ng Diyos. Yung pinipigil mo na ang iyong sarili, nagpapatawad. Yung nakikita mo yung spiritual na bahagi. Yung church na kagaya nito, spiritual yan. Amen. Nagiging blessing yan sa atin. Great mercy, kinahabagan tayo ng Diyos sa mga pagkukulang, sa mga kapalpakan natin. Buti lang ng Diyos ay mahabagin siya. New birth, bagong ikaw, bagong umpisa. Pastor, lagi na lang ako nag-uumpisa. At least lagi kang nag-uumpisa. Anong gusto mo? Lagi mag-e-end? At least nag-uumpisa ka lagi. Nag-uumpisa ka. Mayroon ka patutunguhan. Bawat umpisa mo ay bagsak ka, umpisa ulit. Hanggang matuto ka. Lahat tayo, sino dumating dito sa church,
Nang dumating kayo, thank you anak, pogi ng anak ko. Nung dumating kayo, tayo sa church, ang buhay natin ay talaga ang daming mga bagay na kung saan ay hindi naiintindihan ng iba, pero dahil magulo tayo. Hindi dahil mabait, nila tayo naiintindihan dahil ang napakakomplikado ang buhay natin. Kaya lang, buti na lang ang Diyos, inaayos niya tayo. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti. Alam niyo po, noong una ako nakakilala kay Kristo, ang unang inalis sa akin ng Lord, yung pagmumura, yung galit, kalaswaan. At ang pinakahuling inalis sa akin ng Diyos na bisyo ko ay alak. Pwede kong iwanan. Halimbawa, may kalabaw ako, umutor, kahit hindi ko kalabaw, hindi ko motor, pwede kong ipangutang. Makakuha lang ng alak. Nung araw, hindi ko sinasabi ito, hindi para ipagyabang yung aking nakaraan. Napaka-komplikadong, kunting kibot lang, nakikipag-away, ay. Parang iniisip ko, Lord, sabi ko, napakabait mo. Just imagine, just isipin nyo na lamang, kung si Pastor June ay hindi nakakilala kay Kristo at napunta pa dito sa Geneva, Switzerland. Siyempre, wala ako sa church. Baka yung iba sa inyo, nakasuntukan ko na. Yung iba sa inyo, naloko ko na. Di ba? Buti na lang. Ang Diyos, bago niya ako dalhin dito, inihanda mo na ako sa tamang pagtawag para sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang unang makikinabang mo sa transformation, sa blessing na pinaman ng Diyos sa buhay natin, sa atin, ay ang mga tao sa paligid natin. Unang-una ikaw. Just imagine yung mga kalalakihan natin na ito, tayong lahat. Natutulungan natin ang Philippine Embassy dito. Wala nagreklamo lagi doon kasi nagpapatawad na kayo. Amen. Nababawasan ang sakit ng ulo ng mga Pilipino community. Amen po ba? Just imagine for the glory of God, every Sunday, ganito ang bilang natin. Just imagine kung wala kayo dito sa Sunday ngayon. Di nandiyan tayo kakalat-kalat. Yung mga kabataan, nandun sila dyan, na kahit winter pa, nakaganong sila. Buti na lang, ang Diyos, bago masira pa ang buhay, o galing tayo doon, inaayos tayo ng Panginoon. Yan ang himala, kapangyarihan, ng pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Freedom, forgiveness, accepted in the beloved, chosen before foundation of the world. Pinili na tayo. Kahit magkamali ka pa ngayon, halimbawa, bago ka magkamali, I should say, pinili ka na, hindi para i-tolerate yung pagkakamali, para makita mo sa ngayon na kung lalayo ka pa sa Diyos, saan ka pupunta? Makinig kayo, church, hanggang dyan sa taas. Kung lalayo pa tayo sa lumikha sa atin, yung simpleng nararanasan mo dito, nakaka-transform ng buhay, nakakaranas ka, kung aalis ka pa sa Diyos, saan ka pupunta? Sabihin mo sa katabi mo, saan ka pupunta? Babalik ka sa buhay na kung saan ay tinatakpan mo ang mga sugat mo, babalik ka sa buhay na empty ka, babalik ka sa buhay na kunwari masaya ka, pero sa loob gutay-gutay. Pero dito, hindi mo kailangang mag-take pa ng any drugs or gamot para maging masaya. Biyo ito. Totoong pagpapalakpak, totoong pagsigaw, totoong pagpupuri, pagsamba. At sabi mo sa katabi mo, that's the real you. Yan ang totoong ikaw. Sinusupil mo, yes, may nangyayari sa kalooban mo, hindi maganda. Pero you try na umawit ka, sumamba, mamaya yung kabigatan mo na daladala, bago ka pumunta dito sa church. Tignan mo, na-unload ka, naalis na, at ito pa ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan para ma-resolve yung problema na yan. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Salvation, knowing the mystery of His will. Okay, ngayon alam mo na ang kalooban ng Diyos. Dati, alam mo ang kalooban mo at kalooban ng Diyos, akala mo yun na yun. Minsan, mga kapatid, kapag sinabing will ng Lord,
kapag sinabing changes or pagbabago o transformation, hindi ganun kadali. Mayroong transformation na pagbabago na ginagawa ng Diyos sa atin na minsan mapapaiyak ka na lang. Amen? Halimbawa, isa kang ma-pride dati, isa kang magagalitin. Ngayong Kristiyano ka na, nilapastangan ng pagkatao mo. Di ba mapapaiyak? Lulunukin mo ngayon, pinapatawad kita! Dahil yung sa tanan ng buhay mo, hindi ka nagpapatawad. Sa tanan ng buhay mo, ikaw ang nanlalamang. Ngayong Kristiyano ka, for the first time, ikaw ang nilamangan. Pinapatawad ko siya, Lord. Kung ako lang, Panginoon, ang magpapatawad, hindi ko kaya. Pero Lord, dahil pinatawad mo ako, tatawarin ko pa siya, Panginoon. Hindi ko lang siya patatawarin, Lord. Ililibre ko pa siya. Di ba, sa bawat pagbabago, may kalakip na sakripisyo. Alangan naman yung new birth sa atin, hanggang doon lang. No! Dadaling ka ng Diyos sa stage ng maturity at about stage ng maturity, binabasag ka. Ang aking mga anak, si Caleb at saka si Karsten, mga binata na yan. May mga taas ng boses lang nangyayari. May mga sitwasyon na, Pastor, ganon. Hindi dahil sa gera patani kami. Meron yung parang, why, daddy? Ikaw naman ang tatay. Ako, pastor pa ako. Alam, sabi ko, pastor ako. Tatay niyo ba ako? Ba't sumatay ka? Hindi. Kasi nga, duman ka rin doon. Mga tatay, mga magulang. Minsan lunok-lunukin na natin ang ating pride. Amen. Hindi dahil sa mga kabataan ay nandito. Minsan, alam nyo, minsan, ipinipilit natin ang bagay na kung saan di nila ganong maunawaan. Hello? Siyempre, lulunukin mo ang pride, yayakapin mo anak mo eh. Mas mahalaga, i-apply ko na yung aking ipinipreach kaysa salita lang. Amen? Kayo namang mga kabataan, biglang buwelta sa mga kabataan. Alam ko, mahal na mahal yun ang kaming mga magulang, mahal na mahal nila tayo. Kaya lang, may mga sitwasyon na hindi na alam i-express ang kanilang nararamdaman. Lalong-lalo na kapag nasa puberty, changes ng kanilang mga pagkatao. Yun yung time, nanay, tatay, nakausapin mo heart to heart. Anak, babae ka ha. Ganito, ganyan, ganito, ganyan. Papaliwanag mo, anak, lalaki ka. Sabi ko kay Pastora, pag when it comes sa pagkalalaki, ako, anong alam ni Pastora sa pagiging lalaki? Of course, meron siya, pero bilang tatay, hindi explain yung sexual life nila. Ikaw, lalaki ka. Ano ko? Lalaki ka. Ipapaliwanag mo. Huwag niyong hayaan na yung school ang magpapaliwanag, yung internet ang magpapaliwanag, yung kaibigan nila ang magpapaliwanag, para sa mga relationship, sa kanilang mga murang kaisipan. Huwag kayong matakot na kausapin. Bukas naman sila. Ang gusto ko sa mga kabataan, kung anong tinanong mo, yun ang sagot. Walang lihim-lihim. Lalong-lalo dito sa European na ganito, ang kumusta ka anak, I'm not okay. O di alam mo na, minsan, pag tayo may edad na, kumusta po kayo? Praise the Lord, Pastor. Hallelujah! Yung pala, may kaaway sa kabilang kanto. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Hindi. Amen! Sinasabi ko ito ang church natin. Kaya mga anak, kapag nag-uusap kayo ng inyong mga magulang, ang inyong mga anak, be truthful. At kayo namang mga magulang, kapag sinabi nila, naging totoo sila, huwag kayong ganon. Sa totoo lang, mas masahol tayo minsan nung araw. Wala pang internet nung araw kung saan ka nagsusuot. Amen! Dinaanan ko lamang po yan para makita natin ng buhay natin dito sa mundo ay napakahalaga na grounded, founded tayo sa salita ng Diyos at hindi lamang nagdagan ng kaalaman, kundi i-apply natin, i-execute natin ang salita ng Diyos. Masakit kung minsan, pero yun lang ang paraan para tumatag, lumalim, magtagumpay ang henerasyon, ang pamilya, Kristiyano na kinabibilangan natin. Kailan yung last time na nag-pray kayo together, Pastor, nasa Pilipinas, online?
Kailan yung last time na in-appreciate natin ang bawat isa? Yan po ay bahagi yan ng muling pagkabuhay ng Diyos. Even yung mga relationship natin sa family, magre-resurrect, marirestore, titibay, tatatag. Amin po ba? Kapag ikaw, tatay, iparamdam mo ang iyong pagiging tatay sa iyong anak na babae or lalaki, or nanay din. Iparamdam mo ang pagiging tatay mo sa anak mong babae. Kasi kapag hindi niya maramdaman, minsan, karamihan o kadalasan, pag hindi maramdaman ang anak na babae, ang presence ng tatay sa anak niyang babae, minsan kapag mayroong dumikit lang sa kanya, strange sa kanya. Akala niya, yun na yun, yung pala hinahanap niya yung presence ng tatay. Ganun din ang nanay. Amen? Lahat ng inatok, magsabi ng amen, malakas. Okay. Salamat sa pagiging totoo po ninyo. Yeah. Pero alam ko, ninaanamnam po natin ang salita ng Lord. Dinaanan ko lamang po dahil napakahalaga. Kung hindi natin pag-uusapan ito sa loob ng tahanan, kakainin ng sistema ng mundo ang ating mga anak. Maraming pagkakataon, hanggat umuwi sila, hanggat nakakasama sila, sige, ibanding natin sila, kausapin natin sila, mahalin natin sila. Hindi natin sila ito-tolerate, pero may mas makikita nila na lumayo man sila, mayroon silang babalikan, kagaya ng prodigal son. Iba yung lumayas dahil wala na siyang bahay na babalikan na ayos. Iba yung lumayas, yung prodigal son, bumalik siya dahil alam niya yung babalikan niya, maayos na tahanan. Adoption, salvation, knowing the mystery of His will, inheritance, seal of the Holy Spirit. Ngayon, Kristiyano ka na. Tinanggap mo na si Kristo. Makinig kayo, church. Uulitin ko ulit ito. Ang simbahan natin, hindi tayo yung parang pulis. Huwag mong gawin yan, gawin mo ito. Huwag mong gawin yan, gawin mo ito. Minsan lang, isasabihin natin ito. Sasabihin ng salita ng Lord, ang kasalanan at hindi kasalanan. Ilalapit natin ang mga tao, nilalapit namin kayo sa Diyos. Amen. Tatanggapin niyo, maging draw close kayo sa Panginoon. Hindi namin kayo dinodraw sa aming mga sarili. Dahil kapag totoo ang connection mo, totoo ang relasyon mo, ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo. Siya mismo ang magsasabi ng no and yes sa iyo. Kahit wala si pastor, si leader, asawa mo, lalo ngayong summer, nandiyan ka palakad-lakad sa gilid. Wala si Mrs. May conviction, sasabihin ng Lord ng banal na Espiritu, anak, may asawa ka na. Anak, nananahan ako sa iyo, sinasabi, at hindi mo mahahadlangan ito. Kakausapin tayo ng banal na Espiritu. Number 2, Christ's resurrection gave us everlasting life. Ang 100 years, 190, 200 years, or 90 years old ay may lamang kumpara sa everlasting. Kung dito sa church natin, 2 hours ka na mag-i-stay dito sa every worship service natin, once a week, hindi ka makatiis patungkol sa spiritual. How much more sa langit? Everlasting practice na ito. Amen? Amen? Pag sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Siya mismo ang pagkabuhay na muli. Siya ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay, siya ay mabubuhay. Ngayong Kristiyano ka na, born again Christian ka na, 2 beses kang ipapanganak, pinanganak ka sa spiritual at physical, pero 1 beses ka lang mamamatay sa physical lamang. Pero kapag wala ka pang maayos na relasyon, di mo pa tinanggap si Kristo sa buhay mo, 2 beses kang mamamatay, 1 beses ka lang ipapanganak. Papanganak ka sa flesh, mamamatay ka physical, mamamatay ka rin spiritual, masiseparate ka sa kalangitan. Yun ay sa impyerno. Hello? God has absolute limitless power over life and death. Jesus Christ's resurrection must be a historical and fact, but reality, Jesus is alive. Totoong buhay ang Diyos. Ang banal na Espiritu ang magpapatunay na siya ay buhay, siya yung seal, siya yung nagpo-prove sa iyo, nagpapatunay sa ating pagkatao, sa ating kaluluwa ng Kristo nating sinasamba ay buhay siya. Amen. Sabi niya dito, resurrection gives us hope, not fear in death.
Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, ang Resurrection Sunday na ito, ay nagbibigay ng pag-asa, bagamat tayo man ang mamamatay, pero mabubuhay din. May mga sitwasyon man sa iyo, hindi lamang pisikal ng kamatayan na tinutukoy ko dito. May mga sitwasyon na namatay ng pangarap, namatay ng mga magandang relasyon, pero alam nyo, kayang i-restore ng Lord yan. Kayang mag-resurrect, kaya mo mangarap muli, mabuhay muli, na ibalik ng Lord yung joy, yung sigla ng buhay, dahil siya mismo ang source ng buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. We will be changed and receive heavenly resurrected body. Kapag tayo'y nabuhay na muli at tayo nasa langit na, naku, napakaganda na. Ang tawag dito sa Biblia, perfect body. Ano, Pastor? Perfect. Wala nang wrinkles. Si Pastor, buo na ang buhok. Amen? Wala nang excess. Amen po ba? Perfect. Sino ang gusto nang pumunta doon? Ito pa, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay mayroong buhay na walang hanggan. Ito pa, 21 verse 4 ng Revelation, pupunasin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Luhaan ka man, pero ang Diyos sa langit, wala nang pagluha. Mawawala na ang kamatayan. Siyempre, everlasting, di ka na mamamatay. Ang pagtangis, ang pag-iyak, o ang kabalisahan, ang mga bagay na nakaraan ay lumipas na. Palakpakan natin ang Diyos. Kasi sa mundong ibabaw, punong-puno ng iyak, punong-puno ng brokenness. Pagkapanganak pa lamang sa'yo, umiiyak ka na. Hello, nung nagutom ka, nagkasakit ka, nung sanggol ka, umiiyak ka na. Papasukin ka na sa school, umiiyak ka na. Amen. Nakakita ka ng crush mo, may crush na iba, umiiyak ka na. Amen po ba? Hindi po ba? Tapos mag-ikakasal ka na, umiiyak ka na. Nag-away kayo ng nanay mo, ng tatay mo, umiiyak. Lahat iyakan. At kasama yun, it's okay to cry. It's okay. Normal ka na umiyak. Pero sabi ng Lord, tama na. Dito sa langit, pupunasin ang mga luha. Amen? Ang pag-iyak ay kabalisahan. Yung mga worries natin, di mo na isipin yung babayaran mong tax. Hello? Di mo na isipin, hindi ka na magkukommute. Hello? I pray mga kapatid, usapang Kristiyano. Tayo na bago, natutulungan natin, nagiging blessing tayo sa family, sa asawa, sa mga tao sa paligid natin. Tayo mismo nakikita natin yung transformation natin, tayo mismo na-encourage. Amen po ba yun? Amen. Natutulungan din natin ang Filipino community. Hello? Amen. Ang mga bata, nung na-Kristiyano na sila, biglang gumising na lamang si Sister Lisel. Aba, nakapagluto na, nakapagwalis na, nakapaglaban na si AJ. Oh, halimbawa lang yon. Sabi na bisgo ng mga babata, pati pastor, ba't puro kami? Alam mo yon, kasi nabago. Matutulungan natin ang community ng Geneva. Hindi lamang mga Pilipino, iba ng bansang ito, nagiging blessing tayo. Gusto nyo isang simpleng magiging blessing tayo sa bansang ito? Honest sila, maging honest din tayo. Amen. Kaya kapag punta mo dito, papasok sa trabaho, bumili ka ng ticket mo. Bahagi yun ng pagiging honest. Sabi ko nga sa Lusan kanina, dahil sa Lusan may nagtatrabaho sa matagal na sa yung nag-check, si Brother Lorong sa TPG. Sabi ko, just imagine, papunta ka dito sa church, tapos na-check ka, wala kang bayad, ang nag-check sa'yo si Lorong. Yung asawa ni Sister Mercy, paano natin madadala kay Kristo yun? Tatawag kay Pastor Jun, hey, Pastor Jun, one of your member. The other day, one of your leader. Member. Just imagine, paano tayo practical po yun. Amen. Amen po ba? Sabi ko nga buti na lang wala pa nag-work na kapatiran dito sa TPG. Okay. Magbayad po tayo. Gawin natin, simpleng magiging blessing po tayo. Christ's resurrection gave us power of the Holy Spirit.
Pakisabi, power. Power, kapangyarihan ng banal na Espiritu. Saan? Nasaan ito kapangyarihan? Outside ba ito ng ating pagkatao? Basahin natin. Sabi niya, Romans 8:11, the Spirit of God who raised Jesus from the dead is living in you. Living in me. Ito yung sinasabi ko kanina. Marahil pakikinggan mo lang ang salitang ito. Preaching every Sunday. Na-bless ka, umiyak ka. Banal na Espiritu, kasama ka. Kasama mo siya. Paglabas mo ng tahanan dito sa church, pupunta ka Wednesday, Thursday, Friday, sa weekdays na trabaho mo. Darating yung time na gusto mo nang mag-give up dahil sa temptation. You know what? Ang banal na Espiritu, ang work ng banal na Espiritu ay to remind you kung ano yung narinig mo. Napakaganda na, no? Just imagine, ay, kahawak kamay mo na siya. Tapos na-remind ka, yung preach ni pastor, sinabi ni life group leader, ni nanay, ni tatay, bigla mong mabibitawan. Nakapag-yes ka na, nakapag-kompromiso ka na, pero ipinaalala ng banal na Spirit, that's the power, anak. Don't go there. And then, aalis ka na. Why? Dahil yan, ganyan kumilos ang banal na Espiritu. Gentle siya, pero hindi mo pwedeng i-resist. Hallelujah. The Spirit of God who raised Jesus from the dead is living in you, who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. Mabubuhay ang katawang ito. Dadalhin niya tayo sa katawan na kung saan wala ng bahid dungis. Pero dito sa lupa, hanggat ang katawan na yan ay buhay pa tayo dito sa lupa, yan ang tinatrabaho natin kasamang banal na Espiritu, yung transformation. Yan sinasabi na work out your salvation. Tumayo po tayo lahat. Sabi niya, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness. Magbibigay ito ng lakas ng loob para ibahagi kung ano yung nararanasan mo o salita ng Diyos. Sa Corinthians chapter 2, 12, 4:11, ito po yung gift of the Holy Spirit, the word of wisdom. Ito po ay kailangan, maganda ito, nananalaytay, nangyayari sa buhay natin. The word of wisdom, the word of knowledge, discerning of the Spirit. Kapag meron ka ito, magiging lalo kang epektibo sa gawain ng Diyos. Gift of tongues, interpretation tongues, gift of faith. Lahat po ay siyam ito na kailangan maganda, tinataglay ng bawat mananampalataya. Amen? Ang church na kagaya nito ay hindi po kilos ng tao ito. Kilos ng Diyos. Amen? Pero alam niyo ba na ang Diyos din gumagamit ng tao para palakasin ka? Gumagamit din ang tao, ang Diyos ng tao para ilapit ka sa Kanya. Kaya kapag tumatawag, nagtitext si leader mo, huwag mo namang isipin na hindi galing sa Diyos yan. Galing din sa Diyos yan, pina-follow up ka. O kapatiran, o si pastor, o sino man. Hello, napakahalaga na ang banal na Espiritu kumikilos sa ating pagkatao. Ang mga leader natin, ang mga tao sa paligid natin, kumikilos din. Nag-work tayo together para lalo tayo mag-grow. May bahagi tayo. Alam niyo po, hindi ko sinasabi na ang banal na Espiritu hindi siya makapangyarihan. Pero ilang beses na natin siyang pinaiyak sa panahon na hinihindian natin sa kanyang guidance and leading sa atin. That's why the Bible says, huwag nating paluhain, paiyakin. Grieve ang banal na Espiritu. Amen? Habang nag-grieve ang banal na Espiritu, akala mo siyang nasasaktan, ikaw din, napapalayo ka na sa Kanya. Kaya sa oras na ito, pwede ba, ang Resurrection Sunday ay hindi lamang parang bahagi ng celebration or pwede ba ang Resurrection Sunday ay bigyan natin ng halaga. Dahil isa sa, kaya nag-resurrect ang ating Panginoong Hesus, ay bibigyan niya tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. And the Spirit of the Lord will rest on me. The Spirit of wisdom and understanding. The Spirit of counsel and might. The Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Lord, sa oras na ito,
Ayaw namin na mag-celebrate lang ng Sunday, Celebration Sunday o Resurrection Sunday. Lord, naunawaan namin na buhay ka na muli dahil may mga inheritance, mayroon kang gustong ibigay sa amin. Na dapat din namin i-work out, dapat din namin makita at ma-enjoy at may isa pamuhay. Ganun din, Lord, binigyan mo rin kami ng everlasting life. Dahil nabuhay ka na muli, meron kaming buhay na walang hanggan. Oh, hallelujah. Kaya, Lord, i-work out namin ito. Ayusin namin, magdesisyon kami na ayon sa iyong kalooban. Ganun din, O God, nabuhay ka na muli at bumalik ka dyan sa langit at isinend ang banal na Espiritu na siyang kasama namin. Lord, Holy Spirit, move in our midst today. Habang gagawin namin itong banal na hapunan, ma-realize namin, Lord, na mula noon hanggang ngayon ay ginaguide mo kami, minamahal mo kami, binabago mo kami. Mapuno nawa ng pasasalamat ang ating mga puso, ang ating mga damdamin, ang ating kaluluwa habang ginagawa natin ito. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa kaligtasan, sa unconditional love na binibigay niya sa atin. Lord, gagawin namin ang Holy Communion hindi lang bahagi ng aming worship service, kundi gagawin namin ito, O Diyos, bilang pag-alaala at pagsunod sa iyo. Tulungan mo kami, Lord, magkaroon kami ng deep understanding sa ginawa mo sa cross ng Kalbaryo. Thank you, Jesus. Amen.